Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 21. Sa pagtingin sa dati niyang biyenan at biyenan, lalong nandidiri ang mukha ni Bobby. Hindi niya maintindihan kung bakit naging marupok ang 3 taong relasyon nila. Pumunta ako para makita si Lolo. Huminga ng malalim si Bobby at sinabing, "Hindi mo kailangan bisitahin ng tatay ko, lumabas ka na lang." Napamura si Simon. Sa pagharap sa hiyawan ng mga tao, halo-halong emosyon ang naramdaman ni Bobby. Kung noon pa man, umiiwas na sana siya, pero ayaw na ng kasalukuyang Bobby na mamuhay sa miserableng buhay na iyon. "Anong tinitingin-tingin mo pa? Lumabas ka." Tinuro ni Simon ang ilong ni Bobby at sumigaw. Magsasalita pa sana si Bobby, humarurot ang kotse ni Gary Brown mula sa hindi kalayuan. Nang makita nila si Gary, nagmamadaling sinalubong sina Brenda at Simon. "Oh, mahal kong manugang, naging maayos ba ang handaan ngayon?" Tanong ni Brenda sa nambobolang tono. "Narinig ko na gustong suportahan ng pamilya Taylor ang isang binata sa River City. Ito ang aking mahusay na manugang." Natawa din si Simon. Gayunpaman, ang mukha ni Gary ay naging sobrang pangit, at hindi siya umimik. "Anak, bakit hindi ka nagsasalita?" Nagtatakang tanong ni Brenda. Siguradong tuwang-tuwa siya. "Mag-inuman tayo para mag-celebrate." Excited na sabi ni Simon sabay hawak sa braso ni Gary. "Bastos ka." Biglang tinabig ni Gary ang kamay ni Simon. Natigilan si Simon at awkward na sinabi, "Ano? Anong meron?" Nanatiling tahimik si Gary, nakatitig lamang kay Bobby sa malayo, masalimuot ang emosyon sa kanyang puso. Ilang araw lang ang nakalipas, si Bobby ay walang iba kundi isang basura na maaari niyang paglaruan, ngunit ngayon ay bigla na lang siyang naging iginagalang na panauhin ng pamilya Taylor. Ito ay isang bagay na hindi kinaya ni Gary. Gayunpaman, sa pag-iisip sa pamilyang Taylor sa likod niya, hindi nang ahas si Gary na nagpakita ng kawalan ng paggalang. "Nakuha ko." Sa sandaling ito, biglang pumalakpak si Brenda at may maliwanag na tingin, "Dahil kay Bobby kaya hindi ka masaya, di ba? Huwag kang mag-alala, itataboy ko siya ngayon din." Pagkasabi noon, tumakbo si Brenda kay Bobby, tinuro ang ilong nito, at sumigaw, "Bumalik na ang manugang ko, hindi ka ba naliligaw? Sabihin ko sa'yo, mas mabuting huwag mong guluhin ang aking manugang kung hindi kita liliparin." Nagbabanta ang kamao ni Simon habang nagsasalita. Ang pasensya ni Bobby ay halos nasa limitasyon nito, ngunit hindi siya tulad ng mga Johnson, at hindi rin siya isang hayop. Sa pagharap sa mga taong ito na nakasama niya ng maraming taon, hindi niya magawang maging walang awa. Sa sobrang pagpipigil, sinabi niya, "Sinabi ko na sa iyo, pumunta ako para makita si Lolo. What the hell are you looking at? Kailangan ba?" Malakas na nagmura si Simon. "Papasukin mo siya." Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Gary mula sa malayo. Nang marinig iyon, kapwa natigilan sina Simon at Brenda. Nagkamot ng tenga ang dalawa, iniisip na baka nagkamali sila ng narinig. "Anak, bakit mo siya papasukin? Huwag kang mag-alala, gagawin ko lang. Sabi ko, papasukin mo siya." Pinutol ni Gary ang mga salita ni Brenda na may galit na galit. Nahiya naman agad si Brenda at awkward na tumayo. "Masyadong malambot ang puso ng manugang ko. Fine, dahil good mood ako ngayon, papasukin mo siya." "Haha," excited na sabi ni Simon. "Anak, dapat magpasalamat ka kay Gary, understand?" Ungol ni Brenda. Walang sabi-sabi, pumasok si Bobby sa tahanan ng pamilya Johnson. Sa likod niya, mapatla ang mukha ni Gary. Ang simple niyang naisip ay humingi ng tawad kay Bobby at baka may kislap pa ng pag-asa. To actually apologize to such a coward. Habang iniisip ito ni Gary, lalo siyang napahiya. Ngunit wala siyang magagawa sa puntong ito. Dumating si Bobby sa bahay ng mga Johnson at ibinigay ang soul nourishment pill kay Bill Johnson. "Lolo, baka ito na ang huling beses na pupunta ako para makita ka," tahimik na sabi ni Bobby. Puno ng pait ang kulubat na mukha ni Bill Johnson, ngunit kalaunan ay bumitaw siya. "Bobby, I'm sorry," sabi ni Bill sabay buntong hininga. Upang masigurado ang magandang kapalaran ng pamilya Johnson, dinala kita bilang manugang.
Ang pagiging makasarili ko ang naging dahilan upang dumanas ka ng ganoong kahihiyan. Napuno ng luha ang mga mata ni Bill. Nanatiling tahimik si Bobby, alam niya ang lahat ng ito, syempre. Naghagis ako ng isang kapalaran para sa aking sarili, at ang aking buhay ay malapit ng matapos. Natatakot ako na hindi na ako mabubuhay ng mas matagal, patuloy ni Bill. Pwede ba? Mapatawad mo ba ako? Patawarin mo si Sylvia. Hinuyam ni Bill ang kamay ni Bobby, ang boses nito ay nagmamakaawa. Matagal na natahimik si Bobby, ngunit sa huli, umiling siya, magbubunga ang mga binhing itinanim natin. Kapag nagawa mo na ang isang bagay, dapat mong tiisin ang kahihinatnan. Hinding-hindi ko mapapatawad si Sylvia. Pagkasabi ng mga katagang iyon, tumalikod si Bobby at lumabas ng kwarto ni Bill. Sa sala, nagtipon-tipon ang mga Johnson sa paligid ni Gary, na sila pa rin ang gulugod. Tapos na siyang makita. Umalis ka na ngayon. Naiinip na sabi ni Brenda. Pagtingin mo, itong walang kwentang basura, nagagalit ako. 3 taon mong sinayang ang oras natin. Ngumuso si Simon. Tignan mo na lang si Gary, siya ang napili ng pamilya Taylor. At tingnan mo, isang walang kwentang tao na marunong lang magluto at maglaba. Ayaw munang makipagtalo ni Bobby sa kanila, ngunit hindi na niya nakayanan matapos marinig ito. Malamig niyang tinitigan ang mga miyembro ng pamilyang Johnson, at sinabi ang bawat salita, isang walang kwentang basura. Sabihin ko sa inyo, ako ang pinili ng mga Taylor, hindi si Gary. Kabanata 22. Noong una, ayaw ni Bobby na makipagtalo sa pamilyang ito, ngunit sobra-sobra ang kanilang mga salita. Kahit na ang isang taong luwad ay may init ng ulo, at si Bobby ay walang pagbubukod. Si Simon Johnson at Brenda Johnson ay natigilan ng ilang segundo bago humagalpak ng tawa. Narinig mo ba ang sinabi niya? Pinili daw siya ng pamilya Taylor, pinapatay ako. Napatawa si Brenda Johnson kaya napaluha siya. Ganoon din ang naramdaman ni Simon, at hindi niya napigil ang kutsain, kung namimili ng kasambahay ang pamilya Taylor, baka ikaw ang pipiliin nila. Pero talento ang hinahanap nila, hindi basura. Dapat magmakaawa ka kay Gary Brown, baka mahanap ka niya ng trabaho bilang kasambahay, at least hindi ka magugutom di ba? Habang lumalamig ang mukha ni Bobby, nagpasya siyang huwag makipagtalo at umupo na lang sa sofa. Sinabi ko na bang maupo ka, bumangon ka. Sigaw ni Brenda Johnson. Ngumisi si Bobby, sa lahat ng mga taon na ito, nang pinatayo mo ako, hindi ako umupo. Noong sinabi mo sa akin na pumunta sa silangan, hindi ako pumunta sa kanluran. May naalala ba sa inyo ang lahat ng kabutihang ginawa ko? Ang akala mo lang ay walang spineless loser ako, malamig na sabi ni Bobby. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang mundo ay hindi nagpapakita ng anumang awa sa mga tapat na tao. Kung mas matapat ang isa, mas mabubuli sila. Are you turn against us now? Galit na bumangon si Simon na tila kilo. Tama na. Tumahimik ka. Inip na sigaw ni Gary Brown. Natigilan si Simon at tumingin kay Gary Brown, pakiramdam niya ay may mali sa kanya ngayon. Sa kabila nito, umupo pa rin si Simon na masunurin. Huminga ng malalim si Gary Brown at sinabing may awkward na ngiti, Bobby, mali ako kanina. Huwag kang magdaramdam sa akin. Kailangan pa rin nating maging maayos sa hinaharap. Dahil dito, lalong naguluhan sina Simon at Brenda Johnson. Bakit parang ibang tao ngayon ang karaniwang mainitan ang ulo na si Gary Brown? Kinuha mo ang asawa ko, inukupa mo ang bahay na tinitirhan ko sa loob ng 3 taon, at pinahiya mo ako. Ngayon gusto mong pabayaan ko na lang. Malamig na tinitigan ni Bobby si Gary Brown. Sorry, pero hindi ako ganoon ka-generous. Malamig na sabi ni Bobby. Sumigaw si Brenda, Bobby, hindi ka ba nagpapasalamat ngayon? Si Gary Brown ay labis na nalungkot, ngunit hindi siya naglakas loob na magalit. Bobby, kung gusto mo, aalis na rin ako ngayon. Ibabalik ko sa iyo ang bahay. Nangako si Gary Brown. Ngumisi si Bobby, ibalik mo sa akin ang bahay ko. Sa tingin mo ba tahanan ko pa rin ang lugar na ito? Bawat segundong ginugulo ko rito ay naiinis ako.
Nagbago ang mukha ni Gary Brown, isang dampi ng galit ang bumangon sa loob niya. Gary Brown, I made myself clear at the banquet, malalim na sabi ni Bobby. Ayokong makipagrelasyon sa mga katulad mo, pero tatandaan ko ang ginawa mo sa akin. With that, tumayo si Bobby mula sa sofa. Hindi niya kayang manatili sa bahay na ito ng isang minuto. Bobby. Saktong lalabas na ng bahay si Bobby ay biglang sumigaw si Gary Brown. Tumigil si Bobby, malamig ang boses, ano pa bang gusto mo? Gary clenched his teeth and asked, what do you want in the end? Alam mo. Malamig na sabi ni Bobby. Dahil doon, umalis si Bobby sa bahay ng mga Johnson nang hindi lumilingon. Si Gary Brown ay may maputlang mukha, galit na galit, ngunit ang banayad na takot sa kanyang puso ay nagparamdam sa kanya sa bingit ng pagbagsak. Gary, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Simon na nakakunot ang noo. Oo, bakit ka nagmakaawa sa talunan? Ungol ni Brenda. Iniangat ni Gary ang kanyang ulo, nananatiling tahimik. Lumingon si Brenda kay Sylvia Johnson, Sylvia, anong nangyayari dito? Anong nangyari? Ibinuka ni Sylvia ang kanyang bibig, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag. Sa sandaling iyon, itinaas ni Gary Brown ang kanyang ulo. Pagod niyang sinabi, alam mo ba kung sino ang pinili ng pamilyang Taylor sa pagkakataong ito? Tumawa si Simon, hindi ba halata? Dapat ikaw. Kung hindi, paano naimbitahan ang pamilya nating Johnson? Oo, hindi naman si Bobby diba? Hahaha. Tumawa ng malakas si Brenda. Gayunpaman, matamang tumingin si Gary kay Brenda at sinabi, bawat salita, ang taong pinili ng pamilya Taylor ay si Bobby. Kabanata 23. Ang mga miyembro ng pamilyang Johnson ay natigilan, lalo na sina Simon Johnson at Brenda Johnson, na ang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. Gary, siguradong naguguluhan ka. Paano posibleng piliin ng pamilya Taylor si Bobby? Hinaway-kaway ni Brenda ang kamay niya. Ito ay imposible lamang maliban kung ang pamilya Taylor ay nabulag. Malamig na tinitigan ni Gary si Brenda at sinabing, ayaw ko rin maniwala, pero si Bobby ang pinili ng mga Taylor. Remember the girl na pumunta sa bahay namin ni Bobby a few days ago? Siya si Miss Taylor ng Taylor family. Inamin ni Sylvia na ayaw. Nang lumabas ang mga salita sa kanyang mga labi, may lumabas na balita sa TV. Ang balita ay tungkol sa piging na pinangunahan ng pamilya Taylor. At sa report, nakita si Bobby na confident na nagsasalita sa stage. Ang nakakaloka, lumabas din ang mukha ni Gary sa TV. Ang liwanag sa kanyang mukha ay nagpapahayag ng kanyang kahihiyan at panghihinayang lalo na sa mata. Shit! Galit na tumayo si Gary. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nakatutok sa kanya ang spotlight na iyon. Ang layunin nito ay upang makita ng buong River City ang kanyang clownish na pag-uugali at poster. Paano? Paano ito posible? Lubhang namutla ang mukha ni Brenda. Tahimik ding nakaupo si Simon na may gulat na ekspresyon. How could Bobby deserve this? Kinagat ni Brenda ang kanyang mga ngipin. Gary clenched his teeth, gripping his phone tightly, wishing he could find a crack in the ground to hide in. Nako, ngayong pinili na ng pamilya Taylor si Bobby, hindi na niya tatangkaing mag-higanti di ba? Biglang may naisip si Brenda. Sa kanyang paalala, naging pangit din ang mukha ni Simon. Talagang hindi niya tayo pababayaan. Nang maalala ang malamig at mapanuksong tingin kanina, nakaramdam si Simon ng panginginig sa kanyang gulugod. Bilisan mo, hanapin mo ang papa mo, dapat may solusyon siya. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Brenda si Bill Johnson. Sa lahat ng tao sa pamilyang Johnson, si Bill Johnson lang ang kumikilala kay Bobby bilang isang tao. Marahil ay may pagkakataon kung humingi sila ng tulong sa kanya. Sa pag-iisip na ito, ang pamilya ay nagmamadaling pumunta sa silid ni Bill Johnson. Si Bill Johnson ay nakaupo sa kanyang silid, mukhang malungkot. Para sa kanya, isang dagok din ang pag-alis ni Bobby. Tay, tumigil ka sa pag-upo dyan sa pagkatulala at humingi ka ng awa kay Bobby. Nag-aalalang sabi ni Brenda. Nagulat si Bill Johnson at medyo nalito sa sitwasyon.
Naku, hindi ko nga alam kung paano ipapaliwanag sa ngayon. Kinakabhang sabi ni Brenda. Anyway, we must get Bobby forgiveness now. Kung maibabalik natin siya, mas mabuti pa iyon. Sabi ni Simon. Si Bill Johnson, gayunpaman, ay umiling. Nang makaalis si Bobby ay nakapagdesisyon na siya. Alam ni Bill Johnson na hindi na babalik si Bobby. Pinalayas mo siya, tapos ngayon gusto mo siyang bumalik. Sa tingin mo, posible ba iyon? Mahina na ikinaway ni Bill Johnson ang kanyang kamay. Puntahan mo at subukan. Kung hindi siya babalik, maaaring mapahamak ang pamilyang Johnson. Exaggerated na babala ni Simon. Hindi pa rin siya pinansin ni Bill Johnson. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, mahinang bamulong, kalimutan mo na, lahat ay tadhana. Hindi ko dapat siya dinala sa pamilya Johnson para sa sarili kong makasariling dahilan noong una. Inaani kung ano ang itinanim ng isa, nakita na ni Bill Johnson ang lahat ng ito. Ngayong kailangan ka namin, wala kang silbi. Galit na sabi ni Brenda. Never mind, I'll go. I'll go and beg him personally. I don't believe he won't give me face. Kumpiyansa na deklara ni Brenda. Sa oras na ito, nakaupo si Bobby sa courtyard ng villa sa Longview Community, nalilito sa pag-iisip. Para kay Bobby, ang saloobin ng mga miyembro ng pamilyang Johnson ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkabalisa. Gayunpaman, hindi na siya nagtanim ng anumang pagmamahal sa pamilyang Johnson, tanging pagkasuklam at pagduduwal. Maya-maya, tumayo si Bobby. Tumingin siya sa malayo, bamulong sa sarili, hindi na ako magiging mahina gaya ng dati. Ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang hinaharap ay maaari pa ring ituloy. Maya-maya lang ay biglang pumasok ang sasakyan ni Emily Taylor. Pagkahinto ng sasakyan ay lumabas na si Emily. Nang makita si Emily, nawala ang kalungkutan sa puso ni Bobby, at walang malay ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Dali-dali siyang bumangon at binati siya. Nagulat, Miss Taylor, what brings you here? Tumingin si Emily kay Bobby at ngumiti, kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Feeling. Saglit na nag-isip si Bobby, pagkatapos ay nagsabi, sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na naranasan kong maging sentro ng atensyon at ang unang pagkakataon na naramdaman kong iginagalang ako ng iba. Hindi napigilan ni Emily ang mapatawa. She stood on tiptoes and patted Bobby's head, saying, alam mo ba na sa mas maraming atensyon, mas maraming panganib ang haharapin mo? Mga panganib. Tumaas ang isang kilay ni Bobby na tila hindi maintindihan. Paliwanag ni Emily, alam mo ba kung bakit napaka-antagonistic ni William sa iyo ngayon? Ito ay dahil ang tingin niya sa iyo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. At hindi lang mag-isa si William. Ngayong alam na ng lahat ang tungkol sa relasyon mo sa akin, parami ng parami ang darating para manggulo. Hindi umimik si Bobby. Tumayo siya roon at nag-isip sandali at saka nagbiro, ibig mong sabihin. Romantic rivals. Umalis ka dito. Sinama ng tingin ni Emily si Bobby. Pero, actually, may sense yung sinabi mo. Seryosong sabi ni Emily. Ngumiti ng mapait si Bobby. Siyempre, naisip niya ang kahihinatnan na ito. Si Emily, isang napakagandang babae, ay magkakaroon ng hindi mabilang na manliligaw, bawat isa ay may kahangahangang background. Bagamat hindi pa nakumpirma ni na Bobby at Emily ang anumang relasyon, sa paningin ng iba, ang paboritismo ni Emily kay Bobby ay naging malinaw ang lahat. Natatakot ka ba? Tanong ni Emily na ikinakurap ng mga mata. Tumingin si Bobby kay Emily at mariing sinabi, kung makakasama kita, hindi ako matatakot kahit na kailangan kong harapin ang bundok ng kutsilyo o yungib ng tigre. Agad na naging tense ang kapaligiran, at napuno ng hindi maliwanag na hangin ang kanilang paligid. Ang mga mata ni Emily ay parang tubig, at sa banayad na simoy ng hangin, ang kanyang mahabang buhok ay humapload sa mukha ni Bobby. Sa sandaling ito, isang pamumula ang lumitaw sa mukha ni Emily. Dahil sa lakas ng loob, tanong ni Bobby, Miss Taylor, pwede ba akong makasama? Kabanata 24. Si Emily Taylor ay tila nagulat din sa katapangan ni Bobby. Nakatingin siya kay Bobby nang may pagtataka, medyo hindi nakapagsalita. Magiging delikado kapag kasama mo ako.
Diretso ang tingin ni Emily Taylor sa mga mata ni Bobby. Hindi ako takot. Sumagot si Bobby ng may pambihirang determinasyon. Umiling si Emily Taylor at sinabing, Bobby, ang River City ay napakaliit sa lugar. Hindi mo pa nasaksihan ang mga pukana ng mga taong iyon sa Capital City, ako. Sino ang nagmamalasakit sa Capital City? Pinutol ni Bobby ang mga salita ni Emily Taylor. Gaya nga ng sabi ko, basta makasama kita, wala akong kinakatakutan. Ang mga salita ni Bobby ay napuno ng kombinasyon ng pananabik. Tumigil sandali si Emily Taylor, pagkatapos ay tinapik ang ulo ni Bobby at tumawa, naniniwala ako sa iyo. Pero, kailangan kong makita kung paano ka gumanap, at kung makapasa ka sa pagsusulit. Pagsusulit. Mukhang natigilan si Bobby at mabilis na nagtanong, anong pagsubok? Ibibigay ko ang lahat. Natawa si Emily Taylor at sinabing, malalaman mo ng paunti-unti. Ang iyong mga salita ay sapat na para sa akin. Tuwang-tuwa si Bobby na muntik na siyang mapatalon. Napuno siya ng motibasyon. Bumangon siya at same time na sinabi, bigyan mo ako ng kaunting panahon, gagawin kong karapat-dapat ang sarili ko sa iyo. Ipapaalam ko sa buong mundo na mahal kita. Pupunta ako sa Capital City, sa pamilya Taylor, at magpo-propose sa iyo. Sa sikat ng araw. Sa pagtingin sa masiglang hitsura ni Bobby, medyo nahawaan din si Emily Taylor. Ang mga lalaki ay pinakakaakit-akit kapag puno ng kumpiyansa, at si Bobby ay walang pagbubukod. Tumingin si Emily Taylor kay Bobby at tumawa, okay, don't let me wait too long then. Talagang. Tumango si Bobby na may determinasyon. Para kay Bobby, ang pagdating ni Emily Taylor ay ganap na nagbago ng kanyang buhay. Pagkaalis ni Emily, umupo si Bobby sa lupa, hinihigop ang nakapalibot na chi. Gayunpaman, ang chi ng panahong ito ay masyadong kalat. Siya ay gumugol ng isang buong gabi, ngunit ang lakas ni Bobby ay hindi bumuti. Sa kabutihang palad, hindi ito isang kabuoang pagkawala. Mula nang simulan niya ang kanyang paglalakbay sa paglilinang, naramdaman ni Bobby ang unti-unting pagbabago sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang mental state ay tila lumakas ng sari-saring, ganap na naiiba sa kanyang dating pagkamahiyain at kaduwagan. Sabi nila kapag mas matagal ka sa landas ng paglilinang, mas lumalamig ang iyong puso. Parang totoo. Isip ni Bobby. Palabas na sana siya ng bahay, biglang may kotseng hamarang sa kanya. Pagkahinto pa lang ng sasakyan, nakita si Ray Walters na bumaba ng sasakyan, may hawak na 2 gift box ang isa niyang bodyguard. Medyo nagulat ito kay Bobby. Wala siyang pakikipag-ugnayan kay Ray Walters. Bakit bigla na lang siyang lalapit sa kanya? Pero mabilis na naintindihan ni Bobby. Si Ray Walters ay lubos na umasa sa networking para sa kaligtasan. Ngayong laganap na ang relasyon niya kay MS Taylor sa River City, malinaw na narito si Ray Walters para humingi ng pabor sa kanya. Hinawakan ang kanyang baba, naisip ni Bobby sa kanyang sarili, sa ngayon, kailangan ko ng isang tao na tumulong sa akin na makakuha ng ilang mga halamang gamot. Si Ray Walters ay isang mahusay na pagpipilian. Mr. Aguilar. Hindi nagtagal, tumakbo si Ray Walters papunta kay Bobby. Mr. Walters, what brings you here? Nagtatakang tanong ni Bobby. Nang marinig si Bobby na nakikipag-usap sa kanya, na-flatter si Ray Walters. Mabilis niyang sinabi, Mr. Aguilar, you can just call me Ray. I don't deserve formal address. Hindi ito pinansin ni Bobby, nagpatuloy, ano ang maitutulong ko sa iyo? Simula noong na-offend ko si Miss Taylor, wala nang naglalakas loob sa River City na makipagnegosyo sa akin. Alam mo naman, I have a bunch of people under me. Kung hindi ako kumita, talagang problemado ako. Napabuntong hininga si Ray Walters. Kumunot ang noo ni Bobby, so, anong gusto mong gawin ko? Pinagsalikop ni Ray Walters ang kanyang mga kamay, ngumiti ng nakakainis. Mr. Aguilar, kung hindi masyadong problema, maaari mo bang kausapin si Miss Taylor para sa akin, hilingin sa kanya na pakawalan ako. Siyempre, hindi ako hihingi ng tulong sa iyo ng libre, handa akong ibigay sa iyo ang 10% ng mga kita. Kinabog ng dibdib ni Ray Walters ang sinabi niya.
Nag-isip sandali si Bobby at sinabing, baka hindi ako pakinggan ni Miss Taylor. Tingnan mo ang sinasabi mo, alam ng lahat ng tao sa River City ang relasyon mo sa kanya. Basta magsalita ka, siguradong papayag si Miss Taylor. Mabilis na tumugon si Ray Walters. Nanatiling tahimik si Bobby saglit saka matapang na nagsabi, okay, I can try, but I want 30% of the profits. Sa ngayon, kailangan nga ni Bobby ng pera, at pagkatapos ng naranasan niya kamakailan, napagtanto niya na ang pagiging masyadong malambot ang puso ay maglalagay sa iyo sa isang dehado sa mga araw na ito. Kumunot ang noo ni Ray Walters. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay. I agree. Pagkatapos ay lumingon si Ray Walters sa kanyang bodyguard at sumigaw, dalhin ang mga regalo sa bahay ni Mr. Aguilar. No need. Iwan mo na lang sila dito. Casual na tinanggap ni Bobby ang mga regalo. Pagkatapos noon, tumingin siya sa bodyguard ni Ray Walters. Matibay ang katawan ng bodyguard na ito, seryoso ang mukha, at mula sa kanyang aura, malinaw na isa siyang martial artist. Mr. Aguilar, ito ang personal bodyguard ko na si Alan. Alam mo, ang mga katulad ko ay palaging nasa panganib, kaya kailangan na magkaroon ng proteksyon. Napansin ni Ray Walters ang tingin ni Bobby at nagpaliwanag. Pagkatapos ay sinabi ni Ray Walters na may pahiwatig ng pagmamataas, si Alan ay isa ring disipulo ni Thomas O'Connor mula sa Thomas City. Thomas City. Ang pangalang ito ay medyo hindi pamilyar kay Bobby. Oo, Thomas O'Connor, sikat sa pagiging pinakamahusay na manlalaban sa River City. Tumawa si Ray Walters. Pinakamahusay na manlalaban ng River City. Ang pamagat na ito ay nagulat kay Bobby. So, kung wala nang iba, papunta na ako. Sabi ni Ray Walters. Teka. Tumawag si Bobby kay Ray Walters. Huminto siya at sinabing, mayroon akong isang bagay na nangyayari sa iyong tulong. Sabihin mo lang, kahit anong gawin ko, hindi talaga ako tatanggi. Si Ray Walters ay time na nangako. Ni Bobby sa malalim na boses, kailangan ko ng isang batch ng mga halamang gamot, mas marami ang mas mahusay, mas matanda ang mas mahusay. Mukhang nalilito si Ray Walters, Mr. Aguilar, ano ang kailangan mo ng mga halamang gamot? Mamaya ko na ipapaliwanag. Ikan-away ni Bobby ang kanyang kamay. Okay, walang problema. Mabilis na tumango si Ray Walters bilang pagsang-ayon. Katatapos lang nilang mag-usap, may pumasok mula sa entrance. Isang sulyap ang nagsiwalat na sina Brenda Johnson at Sylvia Johnson ay nakatingin sa paligid mula sa pintuan. Mukhang nag-effort si Sylvia na magbihis. Nakasuot siya ng pink na miniskirt at halos malaniglaygi na strapless na pangitaas. Nakasuot din siya ng itim na medyas. Kabanata 25. Sa pagtingin sa dalawang ito, agad na nakaramdam ng disgusto si Bobby. Wow, Bobby? Nakatira ka sa napakagandang bahay ngayon, komento ni Brenda Johnson habang lumilingon sa paligid. Malamig na tinitigan ni Bobby si Brenda at sinabing, anong gusto mo? What's with that attitude? Hindi ba kita pwedeng puntahan kung wala namang masama? Sagot ni Brenda sabay tawa. Lalong naiinis kay Bobby ang contrast ng ugali niya before and after. Tumabi si Ray Walters, hindi makasali sa usapan, mukhang alanganin. Tumalikod na si Bobby at pumasok sa kwarto. Nang makita ito, mabilis na sumenya si Brenda kay Sylvia Johnson. Nag-aatubili si Sylvia, ngunit sinundan pa rin niya si Bobby sa loob ng silid. Pagpasok pa lang nila sa sala, napabulala si Brenda, napakarangya ng bahay na ito. Tiyak na maraming beses itong mas maganda kaysa sa atin. Ngumuso si Bobby nang walang sabi-sabi. Bobby, we lived together for 3 years, and I can't just forget about those feelings, Brenda said playing the emotional card. Ngayong lumaki ka na, may kinalaman din ito sa pag-aaral ng pamilya nating Johnson, di ba? Walang hiyang tanong ni Brenda. Nang marinig ito, napangiti si Bobby, ang edukasyon ng pamilyang Johnson. Ano ang itinuro mo sa akin? Pag-aalaga sa bahay o pandiwang pang-aabuso at pambubugbog? Bakas sa mukha ni Brenda ang kahihiyan, at tumawa siya, oh, fair na. Past na ang lahat ng iyon.
Kahit hiwalay na kayo ni Sylvia, ituturing kitang pamilya palagi. Pagkasabi nun, sinigawan ni Brenda si Sylvia, "Go and pour Bobby a glass of water." Habang naglalakad si Sylvia para buhusan ng tubig si Bobby, sinadya niyang sumandal sa mga bisig ni Bobby. Buti na lang at mabilis siyang naiwasan ni Bobby. Malakas na bumagsak sa sahig si Sylvia na akmang lapag sa mga bisig ni Bobby. Ouch! Tinakpan ni Sylvia ang braso niya, ipinakita ang sakit na ekspresyon. Pagkatapos, bumangon siya mula sa lupa, pinandilatan si Bobby, at malapit nang mawala ang kanyang galit. Ngunit dali-dali siyang pinigilan ni Brenda. Hinayla ni Brenda si Bobby sa tabi at sa malandi na ekspresyon ay sinabi niya, "Bobby, alam kong masama ang loob mo sa nangyari, at hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. If your will be like that you and Sylvia also," sabi ni Brenda na may malisyosong ngiti. Malamig na tanong ni Bobby, "Like what?" "Like back when Sylvia and Gary Brown were sneaking around. Just consider it revenge against Gary," sabi ni Brenda, kumurap ang mga mata. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Bobby. Naiinis siya sa totoong kulay ng pamilya Johnson. Ginamit mo ang sarili mong katawan bilang kapital, hindi ka ba nahihiya? Malamig na sabi ni Bobby. "Hindi naman ako kasing pervert ni Gary Brown, and besides, I find Sylvia disgusting tingnan, so I'll leave her for Gary to enjoy himself," walang awang sabi ni Bobby. Nang marinig ang sinabi ni Bobby, hindi na nakapagpigil si Sylvia. She pointed at Bobby and cursed, "Bobby, you're really shameless. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako binibiro noon? Ang tanga ko noon, pero hindi ibig sabihin na isa pa rin ako," malamig na sabi ni Bobby. Napatikip ng ngipin si Sylvia at sinabing, "Fine, Bobby, you're nothing but a freeloader, isang walang kwentang lalaki na habang buhay na aasa sa mga babae. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magiging mayabang." Hindi maiwasang mairita si Brenda na nakatayo sa tabi nila ngunit huli na ang lahat para magbago ang kapaligiran. Kaya, nag-iba na rin ng tono si Brenda at sinabing, "Tama si Sylvia, para kang putik na hindi makahawak sa pader, habang buhay ka nang magiging ganito." Gaya ng inaasahan, hindi magbabago ang mga pangit nilang mukha. Buti na lang at hindi na pinansin ni Bobby. Malamig niyang sabi, "Lumabas ka, umalis ka na dito." Ngumisi si Sylvia sabay cross arms, "You dare to curse me? Don't think you can do whatever you want just because you have the Taylor family backing you. Nakalimutan mo na ba kung paano ka binugbog ni Ray Walters last time? Dun, teammate mi tawagan mo si Gary Brown para pumunta si Ray at bugbugin ka ulit."